Minsan pa, palakpakan naman po natin ang Panginoon. Ayan, sa buhay ni Ate Tep. Praise God. Napaka-timely po nung kanta kasi, ano po yan, daming bagyo, di ba, last year? Yun eh. nauso rin siya nung may mga bagyo eh. So, sa gitna ng bagyo, awitan lang natin si Lord. Purihin lang natin siya. Amen. Ayun po, sa pag-uumpisa po ng taon na ito, muli, gusto ko po magpasalamat sa buhay ng bawat isa sa pagkakataon po muli na makapaglingkod po sa inyo. Amen. Masaya po ba tayo na kasama pa rin natin yung mga kasama natin last year? Amen. Nawa, hanggang dulo, hanggang bumalik ang Panginoon, tayo magkakasama. At syempre, dapat nadadagdagan tayo para mas masaya. Amen po ba? Amen. Ayan po. Ngayong year po, alam niyo naman po yung tema natin. Ayan po. Buhay kay Kristo, buhay kay Kristo. Meron siyang, ayan. Ayan. So, tulutan ng Panginoon na malaman pa natin kung anong klaseng buhay yung nag-aantay sa atin nung sumampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Ngayong linggo po, excited po ako sa inyong i-share yung ating pinakaunang tema or pinakaunang topic sa linggo pong ito. I mean, sa taon na ito. It is about building our life, no? Building blocks we need sa ating mga buhay. Building blocks we need sa ating mga buhay. Hindi ako makahanap ng better title, pero tulungan niyo ako kasi tungkol po siya sa building blocks, sa maliliit na parang Lego sa ating mga buhay. Kaya sa ating pag-uumpisa, maaari po bang tumayo ang lahat, ang bawat isa, at tayo makibukas sa ating verse sa Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Nakita na po ba? Amen? Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Ayan. Di ba? Ang ganda ng ano ko dyan. Thank you, Canva. Amen? Nakita na po? Tayo po'y sabay-sabay na magbasa. Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Amen. Aming Ama, once again po, kami po'y lumalapit sa trono ng iyong kahabagan. Ang iyong salita, Panginoon, ay aming pag-aaralan. Ikaw po may-ari neto. Bawat kudlit, bawat letra ng iyong salita ay mahalaga. Kaya aming Panginoon, ito po ay kagaya ng mahalagang kayamanan. Hindi po namin ito hahayaang masayang, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, winawaksi po namin yung mga gawa ng kaaway na maaaring maging hadlang upang hindi po kayo makapakinig ng buong puso. Yung mga alalahanin, sinasantabi namin, Panginoon, yung mga maaaring isuggest ng kaaway ng mundo, ng notification sa aming isipan, aming sinasantabi. Sapagkat ito ang panahon upang kami kumain ng iyong salita, maghari ka nawa, aming Panginoon. Makilala ka pa namin, lumago kami sa iyo, matutunan namin kung ano ang nais mo ituro sa amin sa paumpisa ng taon na ito. Maraming po salamat, Panginoon. In the name of Jesus, Amen. Makakaupo po nang pumapalakpak sa Panginoon. Hallelujah! 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 Once again po, Happy New Year, mga mahal ko kapatid. Isang po muli talagang kagalakan na makapaglingkod sa inyo. Kasi po, hindi naman po lahat nabibigyan po ng pagkakataon na makapag-share po ng salita ng Diyos. Hindi naman po tayo yung pinakamagaling. Hindi naman po tayo yung pinaka-pogi. Di ba? Utal-utal din po tayo. Pero dahil lang po sa biyaya ng Panginoon, kaya po tayo nakakapag-share ngayon ng salita ng Diyos. Kaya, nawa ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng kanyang salita. Alam niyo po ba, mga mahal ko kapatid, na yung buhay natin ay binubuo ng blocks. Familiar kayo sa blocks? Ano bang tamang term dito sa Tagalog? Pag sinabi kasing building blocks, kagaya siya ng Roblox.
Roblox ba, binubuo rin ba yun? Hindi, Lego. Minecraft yung binubuo para siyang may mga pixel. No? O kaya yung mga Lego. Yung Lego, marami siyang iba't ibang pieces, di ba? Iba't ibang kulay. Pero nakakabuo siya ng kotse, ng kung ano man, ng bundok, ng kung ano man. Tignan mo yung katabi mo. Binobuo yan ng building blocks. Yung katabi mo po na yan. Binobuo yan ng building block. Pastor, yung katabi ko parang binobuo ng ng alalahanin, ng problema. Hindi po. This is biological po. Hindi tayo binobuo ng psychology ng experiences natin, ng past traumas natin, or na kung ano man. Yes, that builds us up. Pero, scientifically, binobuo po talaga tayo ng blocks. Ngayon, next yung tignan, yung paligid natin. Yung mga pader na yan, itong poste na yan, binobuo rin po yan ng building blocks. Yes, yung literal na nakikita natin ng mga hollow blocks, isa yon. Pero yung hollow blocks, binobuo rin yun ng building blocks. Life is composed of building blocks. Para sa mga buhay na nilalang, tayo po ay binobuo ng tingnan natin yung next slide. Cells. Yung mga buhay na nilalang, binobuo siya ng cells. No? Ilang libo, milyon, or trillion of cells meron ng isang tao? Trillion po yan. Trillion cells po meron ng isang tao. Isipin nyo po. At bawat araw, namamatay yung mga ibang cell at pinapalitan. Opo, yung iba po doon yung napupunta sa libag natin. Yung madalas po magpalit ng cell, yung skin po natin, kasi yan po yung largest organ of the body. No? So yung katawan po natin, binobuo ng building blocks na tinatawag na cells. Okay? Pastor, paano yung mga non-living things? Yung hindi humihinga, walang buhay. Binobuo naman sila ng atoms. Okay? Atoms naman po ang tawag dyan. No? So lahat na nakikita yung bagay sa mundo, binobuo po yan ng atoms. Amen po ba? So, ang lahat po sa mundong to, binobuo ng building blocks. Okay. Sa cells, hindi po siya pwede maging organism agad. Meron munang cell, at pag pinagsama-sama yung cell, ito'y tinatawag na tissues. Di ba? Tissue or tissues. Yung tissues naman, pag nagsama-sama, ito'y nakakabuo ng organs. Yung organs naman, pag nagsama-sama, systems. Yun na yung nagkakaroon ng cardiovascular system, nervous system, mga nervous, no? Pero nervous system, no? At iba-iba pang system. At pagka nagsama-sama yung iba't ibang system, yun na yung nagiging organism. Yung katabi mo at ako, nasa harapan yung organism. Either aso, pusa, tao, no? So, binobuo po ang life ng building blocks. Even yung non-life, binobuo ng building blocks sa tinatawag na atom. Pag nagsama-sama naman ng atom, ito yung tinatawag na M. Nunal. Nag-umpisa sa nunal. Molecules. Yan. Unang joke ng taon. Binobuo ng molecules. Pag yung molecules naman nagsama-sama, ito yung nagiging compound. Doon yung H2O. Merong hydrogen, dalawang hydrogen, isang oxygen. Ito yung nagiging malaki. Too big. Sobrang laki daw. Too big. Okay. Tito na ako. Okay. Naging compound siya. So, agree ba kayo? With all your heart, na ang lahat ng bagay sa mundo binubuo ng building blocks? Sa totoo lang, mga mahal ko kapatid, yung hindi lang po non-life or life yung binubuo ng building blocks. Even yung life natin. Maybe yung 2025 natin, binubuo rin po yan ng building blocks. And kung i-build yung 2026 nyo, the same way you built 2025, wag po tayo mag-expect na different result yung makukuha natin. So it is all about architecture. It is about designing our lives according to the Word of God, according to the design of the Bible. Kasi kung hindi po natin i-design or magiging intentional sa life natin this year and sa mga susunod pa, it will be default.
Next verse yun sa game, pagka naglaro ka, kung ano yung pangalan na nilagay sa'yo nung laro, yun na yung pangalan mo. So it is not defined by design sa kalooban ng Diyos, sa kabubuti mo, by default ka. Anong gusto nyo, by design or by default? By design. So let's go. No? Ito ang aking katanungan. Na binibuild ba natin yung buhay natin sa mga essential na building blocks? Kasi may mga building blocks na sa ikabubuti, may building blocks na sa ikasasama. Tingnan natin sa Galatians chapter 6, verse 7 to 8. Sabi po rito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung anong tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ulitin ko, kung anong tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ano ba yung iniimpok mo? Ano ba yung tinatanim mo? Yun yung building blocks ng life mo. Kung nag-ipon ka sa buhay mo ng pagpupuyat, aani ka ba ng kumpletong tulog? Pwede sa trabaho ka makakompleto ng tulog na. Aani ka ng sakit, wag po tayong mag-expect na aani tayo ng iba. Kasi kung ano po yung tinanim natin, yun ang aanihin natin. Sa verse 8, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa lamhan. Sabi naman po rito, kung ang buhay natin ay napupuno ng building blocks na patungkol lahat sa mga bagay na makalaman, aani tayo ng mga bagay na makalaman. At ang mga bagay na makalaman patungo sa kapahamakan. Pero kung tayo po ang ating buhay ay pinupuno natin ng mga bagay na espiritual, tayo po ay aani ng mga bagay na espiritual. At ang bagay na espiritual ay patungo sa buhay. Ang aking katanungan, mga mahal ko kapatid, tinatayo ba natin ang ating buhay, ang ating bahay, using essential building blocks? Yung ginagamit ba natin sa pagtayo ng bahay at ng buhay natin ay, ano ba to? Yung standard materials na hindi tatagal sa bagyo, hindi tatagal sa lindol? O ang tinatayo natin sa buhay natin is yung mga quality materials. Pag-aralan natin, mga mahal ko kapatid, sapagkat merong tatlong essential building blocks na kailangan nating i-build sa ating mga buhay. Ilan nga raw po? 3. And my hope and my prayer is bawat isa sa building blocks na to, ma-apply natin sa buhay natin sa bawat araw. Hindi lang ngayong January, hindi lang ngayong 2026, dalhin po natin siya. Sapagkat kung tayo, once again, ay nagtatanim, ayon sa laman, tayo aani ng kapahamakan. Kung tayo magtatanim ng ayon sa Espiritu, tayo aani ng buhay. Amen. So, ang unang building block na kailangan nating ipunin, kailangan nating itayo sa ating mga buhay ay the building block of Word of God. Building block number 1, Word of God. Start with the Word of God. Alam niyo po ba, mga mahal kong kapatid, lahat ng bagay sa mundo nag-umpisa sa salita ng Diyos. Creation nagmula sa salita ng Diyos. Let there be light. Salita ng Diyos. Sa John chapter 1 verse 1, nang paumpisa pa lamang ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa totoo lang, walang anumang nagawa ng hindi sa pamagitan ng salita. Itong salitang ito ay ang Panginoong Jesus. Start with the Word of God. Because everything started with the Word of God. Earth is made with the Word. It is used in creation. Word of God provides life. Nung si Adan ay hinulma, no? Di ko alam kung ilang 6 packs or 6 times 6 packs abs ang meron siya. Kahit gaano ka-perfect ang kanyang katawan, dahil walang hininga ng Diyos sa kanyang buhay, patay pa rin siya. Pero nung hiningan siya ng Diyos sa ilong, siya ay naging isang buhay na kaluluwa. Word of God. Kailangan ng salita ng Diyos na mamutawi upang ang mga walang buhay magkaroon ng buhay. Everything starts with the Word of God.
Because the Word of God is alive. Word of God is life. Word of God is Jesus Christ. Start with the Word of God. Kung may something po tayong uumpisan sa buhay natin ngayong taon, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung may papanaligan po tayo sa ating buhay, wag na po yung pangako ng ibang tao. Wag na po yung pangako ng mga politiko. Wag na po yung pangako natin sa ating mismong sarili. Kung may panghahawakan ka, panghawakan mo salita ng Diyos. Because lahat ng bagay ay nag-uumpisa at natatapos sa salita ng Diyos. Sa Hebreo chapter 11 verse 3, ating pong mababasa. Meron ba dyan? Sabi rito, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin po pala yung mga wonders na nakikita natin sa pag-uwi natin sa mga probinsya natin, nakita natin kung gaano kalamig, kung gaano kaganda yung paligid. Opo, mga mahal ko kapatid, yon ay mula sa salita ng Diyos. Yun ay mula sa wala, pero nagkaroon dahil sinalita ng Diyos. At sa totoo lang po, ang mundo ay umiinog. Ang mundo ay nakatayo sa karunungan, sa wisdom ng Panginoon. Walang iba pa rin po kundi sa salita ng Diyos. Proverbs 3 verse 19, by wisdom the Lord founded the earth. By understanding, He established the heavens. Ibig sabihin, yung earth and heavens, kung may poste po yan, ang poste niyan salita ng Diyos. Are you hearing me? Amen. Kung may poste po ang earth, kaya hindi nalalaglag dun sa vacuum ng universe. Kung bakit yung heaven po hindi po nalalaglag, hindi nagko-collapse, may poste po yan ang tawag salita ng Diyos. Sinabi po ng Diyos, maghihiwalay ang tubig sa baba at tubig sa itaas. Yan po yung atmosphere, yung tubig sa itaas. Sinabi rin na salita ng Diyos, dagat, mas marami ka sa lupa. Hanggang dyan ka lang sa pangpang, Hindi ka pwedeng sumobra dito. Mismong salita ng Diyos ang naglalagay ng hangganan kung saan ng mga bagay-bagay. Kaya nung sinabi ng Diyos na ang earth ay iikot 365 times or per day sa isang buong taon, yan yung isang buong revolution mo. Ikot yan, iikot. No? Isang buong revolution. Pero pag ikot niya naman na ganon, rotation. No? Rotation is 24 hours. Si Lord lahat yan, nakalagay yan sa listahan ni Lord. Ganyan lang ikot Pero minsan nagugulo rin yan. Kasi yung kay Joshua, di ba, pinatigil yung araw. Edi nagkaroon ka ng leap year. Di ba? So may mga ganang mga special miracles. Hindi lang po nilikha ang mundo sa pamagitan ng salita ng Diyos, ito rin po ay na-maintain, nasusustain sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin po, itong earth ay nananatili dahil sinalita ng Diyos. Pero bakit tayong mga tao hindi makatindig sa salita ng Diyos? Isa po bang kumunoy ang salita ng Diyos na pag sinubukan mong tapakan at tayuan, bibiguin ka neto? Isa po bang marupok na poste ang salita ng Diyos na pag sinandigan mo, ikaw ay bubuwal? Hindi po, mga mahal ko kapatid. Kung kaya hawakan ng Word of God, ang weight ng earth, ang weight ng heavens, kayang-kaya niyang hawakan ang weight ng iyong buhay. Are you with me? Kayang-kaya niyang hawakan ang weight ng kanyang promises sa buhay mo. Pag sinalita niya, gagawin niya, kailangan mo lang tumayo sa kanyang pangako. Huwag tayong mag-expect na may tutupa rin siyang pangako sa ating buhay kung nariyan ang kailangan mong tayuan, nandito ka. Nagpin ka ng Grab or ng Joyride sa 7-Eleven, pero ikaw ay nasa Pure Gold. Saan po ba pupunta ang Joyride? Siyempre, 7-Eleven. Ganon din po sa ating mga buhay. Kung tayo po ay tumatayo sa salita ng Diyos, kakatagpuin tayo ng Panginoon. Sinasabi sa kanyang salita sa Romans chapter 10, verse 11, sino mang
sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Sapagkat ang Diyos ay hindi kagaya ng tao, ang isipan niya hindi nagbabago, no? Ang Kanyang salita ay Kanyang ginagawa, ang Kanyang pangako ay Kanyang tinutupad. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sa Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord, the heavens were made, and all the stars by the breath of His mouth. Alam po ba natin kung ilang daang bilyon merong bituin? Sa ano pa lang po, Milky Way galaxy pa lang po yan. Isang salita lang ng Panginoon, nalikha po yan lahat. Hindi po yan nalalaglag sa kanilang pwesto nang walang pahintulot niya. Bawat pinapanganak na bituin, kilala ng Panginoon. Tuwing may namamatay, may supernova, nagkakaroon ng black hole, may pinapanganak po na bagong bituin. Lahat po yan, sabi sa Isaiah, kilala niya yan one by one. At bawat isa dyan, walang nawala sa kanyang pahintulot. Even yung bilang na ating buhok, alam niya. Kilala po tayo ng Panginoon. Ganyan po kalaki ang ating Diyos. Kaya bakit po tayo nagkakaroon ng pagdududa, nagkakaroon po tayo ng pagkatakot? Ikalawa pong building block. Obtain the Word of God. Meron po ang katanungan. Kung magpapatayo ka ng bahay mo, Kuya Lemark, siyempre, favorite eh. Okay. Ilang hollow blocks gusto mo? Sa budget, okay. Sila Kuya JJ, dun sa bahay nyo na pinatayo nyo na second floor na, ilang hollow blocks yung nagamit nyo? Lahat. 1,000 piraso. Lampas. Ito lang po ang aking gustong sabihin. Kung magtatayo ka ng second floor, sapat ba yung 100 hollow blocks? Baka pang ganyan mo lang sa CR lang yan eh. Hindi, magtatayo ka ng second floor, ilang kaya ang kailangan mong hollow blocks? Paano kaya? Kung si Kuya Walter, magtatayo ng third floor, pwede na kaya yung 15 hollow blocks? Hindi pa rin. Ibig ko sabihin, mga mahal ko kapatid, kung nais po natin magtayo ng bahay or mag-establish ng buhay na matatag, mataas, malaki, nakakapagparangal na higit sa Diyos, obtain the Word of God. Isipin niyo po para itong Lego or para itong hollow blocks sa tinatayo mong bahay. Obtain Word of God. Gain wisdom. Gain understanding. Kung may ikokolik ka sa buhay mo ngayong taon, obtain Word of God. Sapat na yung mga Shopee na naipon mo ngayong taon, it's about time to obtain the Word of God. Word of God is free. Obtain the Word of God. Pastor, saan po iniingatan yung Word of God na yan? Ingatan mo yun sa puso mo. Ilalagay mo yan sa notebook mo. I-meditate mo yan sa isip mo. Yan po ang pinag-iimbakan ng Word of God. At alam nyo ba mga kapatid, sa panahong kakailanganin mo yan, meron kang mahuhugot. Pag dumaan ka sa pagsubok, meron akong Word of God dyan. Hindi lang dahil nabasa mo, nakita mo sa ChatGPT, kaya siya natanim sa puso mo kasi buong puso mo siyang pinaniwalaan, naging totoo siya sa iyo. Ninamnam mo po siya. Naging bahagi siya ng katawan mo. Obtain the Word of God. Kung may mahal ka sa buhay na dumaraan sa pagsubok, maybe sa karamdaman, dahil meron kang Word of God sa puso mo, hindi ka na pupunta sa ChatGPT, hindi ka na maghahanap na, nasa pala yung Bible ko. Teka na, highlights ko yun babalikan kita ha. Wala. Lumambitin na. Are you with me? Kaya sabi po sa Proverbs chapter 4 verse 7, wisdom is the principal thing. Pag sinabing principal thing, primary thing, number one thing. Wisdom is the principal thing, therefore, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. Alam niyo po ba, di sa Proverbs, kinumpara po ang karunungan, ang wisdom, sa ginto, sa rubis,
sa dalisay na silver, sa diamante. Pero ang sabi po rito ng Proverbs chapter 4 verse 7, wisdom is the principal thing. Ito po ang higit sa lahat. Ito ang una sa lahat. Kung pagtatabihin mo ang ginto at ang karunungan, mas matimbang po ang karunungan. Sabi po rito, kaya kung may kukuhain ka, therefore get wisdom. At kung may kukuhain ka, kumuha ka ng pagkaunawa. Kaya this year, mga mahal ko kapatid, ang hamon sa atin ng Panginoon, with all thy getting, get wisdom. With all thy getting, get understanding. And all those things, dito nyo po nakukuha sa Word of God. Nasa istante nyo lang po ito. Nasa aparador nyo lang. Nasa, yung drawer. Ito po yun. Ito po yung mismong higit pa sa lantay na ginto. Kung nais po natin mag-invest sa gold this year dahil pamahal daw ng pamahal ang gold, pakiusap mga mahal ko kapatid, mag-una po tayo mag-invest sa Word of God. Kasi po yung ginto, pwede po manakaw. No? Pero ang Word of God na tinim sa ating puso, nakikita ng Panginoon, hindi po yan pwedeng nakawin. Nagagamit po yan. Kaya po niya iligtas ang buhay mo. Word of God, Word of God, Word of God. Obtain the Word of God. Ibig ko sabihin, kung magtatayo ka ng third floor, ilang hollow blocks ang kailangan mo? Kung magtatayo ka ng isang buhay na matagumpay kay Kristo, ilang Word of God ang kailangan mo? Kung lalakad ka sa taon na to, 2026, na hindi mo alam yung darating ng mga pagsubok at tiyak sila'y darating, ilang Word of God yung kailangang daladala mo? Ilang Word of God yung kailangan mong panghawakan, tayuan mo, at upang mabuild ang buhay mo. Once again, mga mahal ko kapatid, sinasabi, building block ito. Parang tinatayo mo ang buhay mo, tinatayo mo ang bahay mo. Ito'y matatag kung quality ang materials. Ito'y palpak kung substandard ang materials. At ang Word of God, higit pa sa ginto. Kaya rito yung magtatayo ng bahay na higit pa sa ginto this year. Mga mahal ko kapatid, Word of God. Mga mahal ko kapatid, libre. Word of God. Nawa, makatagpo tayo ng lubos na kaligayahan sa pag-aaral ng kanyang salita. Ang salita rin po ng Diyos ay itinulad sa mga binhi. Sabi sa Lucas chapter 8 verse 11, Word of God is the seed. Kung ikaw, ito sila Tate Ariel lang marunong dito, kung ikaw ay magtatanim sa 1 hektarya, ilan po kayang seed ang kailangan natin, Tate Ariel? Ilang sako ng binhi? 20 kilos ng binhi. Paano kaya kung meron po akong isang dakot, kaya ko na po kaya mataniman yung 1 hektarya? Hindi. Diyan ka na lang sa bakuran mo. Are you getting my point, mga mahal ko kapatid? At sa ating pagtatanim, hindi pa natin tiyak kung ilan dyan yung mamumunga, ilan dyan yung lalago, ilan dyan yung mamumunga ng sobrang sagana. No? Kaya, if you will get something, get the Word of God. Sabi sa Ecclesiastes 11 verse 1, invest in 7 ventures, yes, in 8, for you do not know what disaster may come upon the land. Alam niyo po ba mga mahal ko kapatid, sa panahon na wala tayong dinaraan ng pagsubok, yun yung panahon, tamang panahon, perfect time para mag-impok ng Word of God sa puso natin. Amen? Kagaya po ng ginawa ni Joseph. Kasi po, pagka dumaraan po ang uno sa ating buhay, meron pong mga nalugi, nawalan na trabaho, may namatayan. Pag dumaraan po dyan, minsan po mahirap po mag-meditate ng Word of God pag hindi maganda ang nangyari. Ang ginagawa na, sinisisi natin si Lord, etc., etc. Ang dami nating tanong. Pero kung may naka-imbak po na Word of God sa ating puso, kampante tayo. Pag umuulan po ba, perfect time po ba yung para magsarado ng bubong? Magkumpuni ng bubong pag umuulan? Di ba po kinukumpuni ang bubong pag maaraw? Kaya po,
Especially sa panahon na maganda ang nangyari, yan po ang perfect time upang mag-impok ng Word of God sa ating mga puso at buhay. Palapakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And with the Word of God that you have obtained, build your life on it. Word of God accomplishes the will of God. It does not come back to Him without fulfilling its purpose. Ang pinaka-role ng Word of God is sundin yung kalooban ng Diyos na nagsalita nun. No? Yun lang ang nag-iisang purpose niyan. I-accomplish niyan. Parang sabi nga, it is certain kagaya ng pagpatak ng ulan. Pag pumatak ang ulan, may tutubong mga halaman. Parang ganyan po ang Word of God. So, build your life with the Word of God. So, how to build our life with the Word of God? Ito na. Ito po ang second building block or building block number 2. Ano raw po? Nandiyan na ba? Obedience. Building block number 2 is obedience. Again, building block number 2 is obedience. Sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi rito, dito yan yung Tagalog. Ay, ibang version to. Wala rito. So, sige, sa English. Ayan, Tagalog, sabi, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon, maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Observe and obey. No? Keep this book of law always in your lips. Meditate on it day and night. Bakit nga daw natin kailangang i-meditate? Upang masunod natin ang mga nakasaad doon. Amen? So, pag sinabi kasing observe, ito yung titignan mo kung ano yung detalye. Di ba? Ano nga yung sabi sa sa tulpo? Observe and listen and Stop. Ayan. Stop and listen and go. Something like that. So pagka ginagawa po natin, stop, listen, and go, ino-observe natin bago tayo tumawid. Kung may paparating bang sasakyan, tingin ka sa kaliwa, sa kanan. No? Sa kaliwa, sa kanan. Pero wag sa kanan yung una, tapos sa kakaliwa. Kasi yung daan ng sasakyan pa ganito Tapos pa ganito. Di ba? So that kaliwa, kanan. So ibig sabihin po ng observe, tinitignan mo yung detalye. Sa atin po mga Kristiyanong, ibig sabihin po nun, minimeditate mo po yung nabasa mo. Amen? Balik po tayo sa verse. Observe and obey. Doon sa verse, tingnan natin. Wala ang ating Pastor Angela. Ayan. Sabi po doon, bulay-bulayin ang salita ng Diyos upang pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Kaya pala, karamihan sa atin hindi nakakasunod sa nakasaad doon kasi hindi naman natin binubulay-bulay. O kaya iniisip natin na kailangan bulay-bulayin para maging masagana at matagumpay. Alam niyo po ba kung ano nagdadala ng pagiging masagana at matagumpay? Ito po yung pagsunod. Ito po yung pagtupad. So yung pagbubulay-bulay, thank you. Ako po yung lubos sa pinagpala. Di ba? Yan po. Nag-observe po sila kasi ang boses ko. Kaya po pala may pagbubulay-bulay dahil gusto ng Diyos, isabuhay natin ang kanyang salita. At pag sinabuhay natin yung kanyang salita, doon po dumarating yung pagtatagumpay. No? So to build our lives upon the rock, we need to observe and obey. Mga mahal ko kapatid, wag po tayo yung obey lang basta ha. Ulitin ko, wag po tayo yung obey lang basta ha. Kailangan observe and obey. Kasi pag obey ka lang basta, yes, I respect your zealousness, no?
kung gaano kang kasigasig sa Panginoon, pero kahit tama yung heart mo, kung mali yung method mo, wala pa rin. Kaya mahalagang observe and obey. Meditate the Word of God and obey. Amen? Okay. Next. Obey and don't delay. Sinong gawain itong mga to? Obey and delay. Ay, ano to? Obey pero wait lang. Na? Sinasabi po ng salita ng Diyos na obey and don't delay. Sa Hebreo chapter 5 verse 8, makikita natin na ang Panginoong Hesus din ay natututo sa pagsunod. Lumalago rin po siya sa obedience. Sabi po rin sa Hebreo 5 verse 8, son though he was, kahit siya ay anak, he learned obedience from what he suffered. Natutunan niya yung pagiging masunurin sa kanyang, ano ba to? Suffering or affliction, pagtitiis. Yan, perfect. Kahit siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis. Wow. Jesus, natuto pa rin sa pagsunod dahil sa kanyang tiniis. Higit pa ba tayo kay Jesus? Hindi naman, di ba? So let us grow continuously sa pagsunod. Kung dati, pagka sumusunod tayo, ay bago tayo sumunod, ang dami pang complaints. Or bago tayo sumunod, kailangan may lagay. No? This year, nawa, tayo lumago sa pagsunod. Let us obey and not delay. Meron din po, inutusan. Ang sagot, oo, gagawin. Pero hindi naman ginawa. Mas matindi yun. Lip service ang tawag doon. Para lang hindi na siya mapagalitan or hindi na kung ano man ang sasabihin, oo na lang ng oo. Maling-mali rin po yun. Sapagkat, pag tayo po ay umuoo lang, nakikinig tayo, umuoo lang tayo, pero di tayo gumagawa, hindi kompleto yung ating pakikinig. Kung paano pong ang pananampalatayang walang gawa ay patay, ulitin ko, kung papaanong ang pananampalatayang walang gawa ay patay, ang pakikinig na walang pagsunod ay patay din. Amen. Ang pakikinig na walang pagsunod ay patay din. Sapagkat sabi yan sa James na wag lang tayo maging tagapakinig ng salita ng Diyos. Kung ganoon ay nililin lang natin ang ating mga sarili. Sa halip tayo ay maging tagasunod ng salita ng Diyos. Amen. May halimbawa nga po ang Panginoong Hesus, sabi may inutusan daw yung panganay sa kayong bunso. Sabi ng panganay, opo, gagawin ko. Sabi ng bunso, hindi. Pero dumating yung oras, yung panganay hindi niya ginawa. Yung bunso, kahit sabi niya hindi, ginawa pa rin niya. Higit pong matimbang sa Panginoon ang pagsunod kesa yung alam natin yung tamang salitang sasabihin. Alam niyo po ba ang tawag ng Panginoon dyan? Para po yung sorcery. Na sinasabi mo yung tamang salita, pero hindi ka naman sumusunod. That is like a sorcery. At yan po ay hindi po kanais-nais sa paningin ng Panginoon. Ikatlo, grow in repentance. Sa pagsunod po natin sa Panginoon, hindi po natin magagawa ng perfect. Si Jesus lang po ang may perfect na obedience. Kaya as we commit sin or omit sin, dalawa po yan, no? Sin of commission and sin of omission. Pag sinabing sin of commission, ito yung ginagawa mo or nagawa mo. No? Pag sin of omission, ito yung hindi mo nagawa. No? Sin of commission, sin of omission. Let us grow in repentance. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. No? If we confess our sins, He is faithful and just. No? Pag lumalapit tayo sa Panginoon, maaasahan natin sa Diyos, siya ay faithful, siya ay just. Siya ay tapat, siya ay matuwid. Siya ay tapat, siya ay matuwid. Ibig sabihin pala, hindi na dapat po tayo nagko-confess sa mga pare. No? Kung may i-confessan po tayo, dapat rekta na po kay Lord. Kasi si Lord ay faithful and just. Saka yung mga tao, hindi naman tayo kayang patawarin sa nagawa nating kasalanan. Si Lord lang din naman makapagpatawad sa atin. Eh di kay Lord tayo humingi ng tawad. Amen po ba? He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all of our righteousness.
Pastor, ano po ibig sabihin ng to grow in repentance? Ibig sabihin, Pastor, mas lalaki dapat yung ginagawa kong kasalanan? Mas magiging grand yung paghingi ko ng tawad? Kung dati, nagsasorry lang ako kay Lord, ngayon, nakaluhod na ako. Na? Ganito po yan. Ang ibig sabihin po ng grow in repentance, yung dati mong ginagawa na hiningi mo ng tawad, huwag mo nang gawin. Dapat iba na yung ano mo, ibang level ka na. Iba na yung, kumbaga, ihingi mo ng tawad or sa ibang part ka na magkukulang or magkakasala or something like that. Pero wag naman natin sasadyaing magkasala. Baka isipin po ng mga kabataan, Pastor, dati nangupit lang ako 50, ngayon 100 na. Hindi po ganon. So, grow in repentance, ibig sabihin po nito, kung dati kinikip natin yung sin natin, kailangan natin gawin ngayon, balik agad sa Panginoon. Or kung dati iniipon natin yung kasalanan natin, tapos gabi tayo hingi ng tawad, ngayon hingi ka ng tawad sa Panginoon. Kung dati naglalalamove ka or nagpupudpanda ka, napapalingon ka pa, tapos nasemplang ka, joke lang. Hindi naman nasemplang, pero kung napapalingon, or sa mga GC, may alam ako, may napanaginipan ako sa mga GC na yan. Kung ikaw ay nag-enjoy sa mga nakikita mo sa GC na yan, grow in repentance, mga mahal na kapatid. Grow in repentance, mga mahal ko kapatid. This year, no? Let us grow in repentance. Kasi kung ating mga buhay ay maging kagaya lang po sa 2025, sabi ni Albert Einstein, it is an insanity to expect new if we will do the same things. No? So kung gusto natin ng bagong buhay kay Kristo, tayo po ay magbagong buhay na. Amen. Ayan, palakpakan naman po natin, Panginoon. Hallelujah. At tayo po idadako sa ikatlo at huling part ng ating building blocks. Ito po ang building block number 3, prayer life. Prayer life. Prayer life. Prayer life. It is amazing na tanging prayer lang yung dinugtungan ng life sa lahat ng foundational ministry. Sa lahat ng kumbaga, foundational na ministry ng isang Christian, wala namang fellowship life. Pwede worship life, pero worship lang ang tawag dyan eh. May word life ba? Church yun, word of life. Fellowship life. Gusto nyo? Ano ba? Wala. It is amazing na prayer lang yung dinugtungan ng life. Why? Because ang prayer should be alive. It should be breathing. It should be part of our lives. Kaya siya tinawag na prayer life. Kaya nga ang kamustahan, dapat kamusta ang prayer life mo. Yun ang the best na kamustahan. Kamusta ang prayer life mo? Sa sagot niya, yes, sa sagot niya, sa level na sagot niya, malalaman mo na yung level ng spiritual life niya. Ulitin ko. Kasi kadalasan sa atin, tinatanong, kamusta ka? Yun naman, panalo naman sa scatter. Hindi niya kasi alam kung ano yung topic ng kamustahan. Okay lang po ba mga mahal ko kapatid, ang kamustahan na natin ngayon, kamusta prayer life mo? Okay lang po ba mga mahal ko kapatid, na ang kamustahan na natin ngayon, kamusta ang prayer life mo? Kasi, depende sa sagot ng iyong kapatid, malalaman mo spiritual life niya. Kung struggle ba siya, kung matagumpay ba siya, kung meron ba siyang pinagdaraan ng pagsubok, kung humihinga pa ba siya o kailangan niya ng revival. Depende sa sagot niya. Because a living Christian should have a living prayer life. Meron po ako ditong nalagay na 5 tanda ng living prayer life. Ito po yung continuous prayer. Pray without ceasing. Manalangin kayong walang patid. Kahapon po, 2 days ago, galing po kami sa Batangas.
Sinelebrate po namin in advance yung birthday po ni Lola Poleng. Sa mga nakakilala po, siya po yung lola ni Michelle, nanay po ni Mama Lea. Ito pong kapatid po natin na ito sa Panginoon, pagka nakausap mo siya, para siya lagi talaga nagpipray. I know, nakatagpo rin kayo rito sa simbahan na to. No? Na siya rin yung naging foundation ng simbahan sa prayer. Sabi ko kay Eman, kausap ko si Eman, Eman, lahat ng sasabihin ni Lola Poleng, tandaan mo, isa puso mo. Lahat ng usapan nyo, magtanong ka sa kanya. Kasi para siyang national treasure. Yun ang sabi ko. National treasure siya. Kasi, nag-message po siya ng birthday niya. Nag-message siya. Aba, nag-worship, nag-pray. Hindi po siya no read, no write po siya. Nag-umpisa po siya naging Kristiyano. Aba, napakaraming alam na Bible verse. Malabo ang mata, pero ang dami niya mga sulat. Ang sipag magsulat. Sabi ko, Lord, posible po pala talaga yon. Pray without ceasing. Meron pa ako nakita. Testimony. May event na inattendan. So, nagpa-games, enjoy. Nakita ko tong kapatid natin na nagpipray. Bubuo kayong bibig niya, nagpipray. So, pray without ceasing. Parang humihinga na lang talaga. Ito po yung isang sa marka ng buhay na panalangin. Continuous prayer. Hindi po sila nalilimitahan sa lugar na to, sa prayer meeting. Ito na po yung buhay nila. Nawa ito rin po yung maging sa atin. Amen po ba? Hallelujah. I praise God, I glorify God. Persistent prayer. Ito po yung buhay na prayer, ito yung prayer na nagpo-push through kahit maraming hadlang. Ito po yung walang pagod sa pagluhod sa Panginoon. Sabi nga ng Pastor Jun, yung problema mo, ang layo lang niyan sa answered prayer, isang dipa. Isang luhod. So yung haba nito, yan lang. Yan lang daw po yung pagitan ng problema mo sa answered prayer, isang luhod lang. Persistent prayer. Isa po pala yan sa marka ng buhay na prayer life. Faithful prayer. Ito po yung, buksan nga po natin yan. Marami pa po kasing karugtong yan eh. Tingnan natin, sa Romans 12:12. Panalangin may pananampalataya or matapat na panalangin na may pasasalamat. Sige, habang binubuksan, fervent prayer. Sa James chapter 5 verse 16, sabi po rito, ang panalangin ng matuwid ay mabisa at makapangyarihan. Yun po ibig sabihin ng fervent prayer. Yun yung mabisa. Amen? Fervent prayer. Ano po ang example ng fervent prayer? Ito po yung klase ng prayer na sobrang solemn. Kung matatandaan niyo po kung paano nanalangin si Ana para kay Samuel, na para daw siyang lasing, humihikbi, umiiyak, fervent prayer yun. Solemn prayer. Ito po yung klase ng prayer na sobrang damang-dama mo si Lord. No? Ito rin yung klase ng prayer na, Panginoon! Fervent prayer. Ikaapat po, spiritual prayer. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 18, always pray in the Spirit. Ito po yung spiritual prayer. Ito na po sa pakikipag-battle. Kasama na po rito speaking in tongues. Kasama rito yung mga panalangin na punong-puno ng mga word of God. No? And sige, tingnan natin finally sa Romans 12 verse 12. Wala. Talaga? Wala yung 12 verse 12? Wala yung sige, ako na. Sabi rito, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Yan po, faithful prayer. Kahit dumadaan ka sa pagsubok, kahit dumadaan ka sa kasiyahan, lagi kang nagpipray. Build your life in prayer. Ito na.
Building blocks. Isipin po natin, mga mahal ko kapatid, na tuwing tayo'y nagpipray, yung oras na ginamit natin sa prayer, okay, yung oras po na ginamit natin sa prayer, ito po ay parang investment sa langit or nag-iimpok ka sa langit. Yung lahat ng oras na ginamit mo sa prayer is hindi siya nawalan ng saysay. Ganun po siya kahalaga. It is more than It is more than mga hollow blocks lang sa bahay or something like that. Kagaya na po ito ng pag-iimpok sa langit. Para ka yung time spent in prayer is not a wasted time. Alam niyo po ba kung ano yung number 1 na pinakamahalaga ngayon sa tao? Oras. At pag yung oras na yun nabigay natin sa Panginoon, sobrang maluluwalhati ang Panginoon. Yung oras na yan sa pananalangin. So, isipin mo, ito naman, tanong ko naman to, ito, sa kanila kay Jessie na to, syempre, sa mga computation na to. Pag magpapatayo ngayon ng 3rd floor, kunyari may lote na, nasa magkano yung kailangan, kuya? Mga 50 square meter lang. Tansya lang. Sa magkano yung kailangan? Hindi, sige, na lang, rough estimate, sapat na ba yung 1.5 million? Kulang. Okay, so sabihin natin, 1.5 million. Pag tayo po ay nagpipray, naglalaan ng time sa panalangin, we are building our life in prayer. Paunti-unti yan, building blocks. Paunti-unti. Para ka talaga nag-iimpok sa langit. Yun po ang description yan. Kasi hindi ka naman makapagpatayo ng bahay nang wala kang pera eh. Yun po yun. Pagka tayo po ay nag-i-spend ng time sa prayer, kung 1 oras, 2 oras, 3 oras, or pray without ceasing talaga. No? So, build our life in prayer. Dapat inhale, exhale mo natin para tayo nagpipray lagi. So, pray about everything in every situation with thanksgiving. Lahat ng bagay sa buhay natin, lagi dapat natin pinagpipray. Trusting the Lord with all our heart. Kaya huwag ka magtiwala buong pusa't lubusan, huwag kang mananang sarili mong karunungan. Siya'y lagi mong saguni sa lahat ng binabalak, itutumpak niya ang iyong mga lakad. So, trusting the Lord with all your heart. Ibig sabihin po nito, may plano ka mag-abroad, tanong mo muna kay Lord. Something like that. No? May plano kang magpalit ng career, trabaho, may gusto kang bilhing property or something like that, itanong mo muna kay Lord. Tapos, sabi nung isang post, ang weak pala ng mga Kristiyano, lahat ng bagay, tinatanong kay Lord, parang hindi marunong mag-isip. Lahat ng bagay, kailangan si Lord. Sabi na nag-comment, nagets mo na, tama, yan nga. Yan nga yung buhay ng Kristiyano. Kailangan nga namin talaga si Lord. Sabi niya sa atheist na nagtatanong na parang dinedegrade niya na ang weak niya naman mga Christian. Totoo naman, kasi without Christ, we are nothing. Amen. Amen. So let us trust in the Lord with all our hearts. Seek Him daily, or seek His will daily. Sabi sa Matthew 6 chapter 10, mangyari po ang kalooban mo kung paano sa langit, dito rin sa lupa. Hinahanap mo lagi yung kalooban ng Diyos. Sino rito gumawa ng kanyang New Year's resolution or 1-year goal, 1-year plan? 12 miracles. Na? Maganda yan ha? Okay yan. Pero, wag niyong isasandig yung future niyo dyan. Kasi, seeking His will daily. Okay lang ba? Yung maging 1-year goal na natin is, Lord, ano po ba yung plan mo for my life? It's not, pakinggan niyo, mabuti mga mahal ko, but it's no longer about writing your goal. It is all about discovering your goal. Amen. It's no longer about knowing or writing your purpose. It's all about discovering your purpose. Kasi, maybe mid of the year, makita mo kung ano pa talaga pinapagawa sa'yo ng Lord. Nagsulat ka nung January, ay, hindi tugma. No? Seeking Him first daily.
Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo po ba, mga mahal ko kapatid, if we will truly pray, nothing God will hinder from us. Ulitin ko, kung tayo po ay tunay na mananalangin, wala pong i-hinder si Lord from us. Totoo po ba yan, Pastor? Biblical po ba? Opo. Because even His Son, Jesus Christ, binigay niya for the ransom of our sins. Even His Holy Spirit, binigay niya para may kasama tayo. And we think may hinder siya from us. Alam niyo kung bakit may hinder si Lord from us? Because we are not yet ready. Hinihinder niya sa atin, anak, wait lang, hindi ka pa pwede dyan. Alam niyo po ba, pag nagpipray tayo, kala po ba natin pag nagpipray tayo, binabago natin ang isip ng Diyos? Kinukumbisi natin ng Diyos? Hindi po. Pag tayo nagpipray, tayo ang binabago ng Diyos. Pag tayo nagpipray, binubuo ng Diyos yung character na willing at ready tumanggap ng pagpapala ng Panginoon. So, each time na tayo po'y nagbababad sa prayer, it is a training ground. It is discipleship under the Master. Ito ay pagmamarinade sa atin ng Panginoon. Binababad tayo ng Panginoon para malambot na tayo pagka, ready na, masarap na, yummy. Di ba? Sige, kung papapiliin tayo, anong gusto mong i-barbecue? Yung marinated or hindi marinated? Yung isa, tuyot yun. Pagka inihaw mo, yung hindi marinated, sunog na, matigas pa. Ang gusto ng Panginoon sa isang Kristiyano, marinated yung puso, malambot. Pusong laman, tumitibok para sa Panginoon. Ayaw niya nung may mga dagdag na mga sangkap na hindi naman required. Prayer is the best character builder. Kaya, maaari po ba tayong tumayo? Nabanggit ko po sa oras na to, yung 3 building blocks sa ating buhay. If we will just build our lives, daily, sa mga bagay na ito, may kita natin na yung end ng 2026 natin is different level na. Alam niyo po ba sa spiritual life, pwede kang tumalon from level 2 to level 10. In span of 6 months, pwede kang dalhin ng Panginoon sa mga lugar na hindi mo akalaing pwede mo palang patunguhan. If you will just build your life according to the Word of God. If you will just abide to His will. If you will just grow and become ready para tumanggap. Ako po mga mahal ko kapatid, itong 2026 puno po ng challenge sa hinaharap. Pero ako po excited. Una para sa simbahan, ikalawa para sa personal. Sapagkat sabi ng Panginoong Yesus na pagtagumpayan na niya ang daigdig at ang kanyang mga anak ay mapagtatagumpayan din ng daigdig sa pamagitan ng pananampalataya. Sa pagwawakas ko, mga mahal ko kapatid, alam niyo po ba na hindi lang sapat na tayo mag-build ng goals sa life natin, kailangan natin mag-build ng system. Kailangan po natin magkaroon ng daily meditating of the Word of God. Daily, araw-araw. Okay lang po ba? Ano pa ito? 4. Sa susunod na 26 or 27 days, magbasa tayo ng Word of God na walang palya. Kaya po ba yun? Kahit ano yung dahilan natin, kahit hindi mo feel, kahit ilalagdad ka, Panginoon, magbubuklat ako. I will build my life in you. Kaya po ba yun? Pwede po ba yun? If you will do that, binigyan mo ng pabor ang iyong sarili. Mag-send si Pastor Angelo ng daily na babasahin, i-check yan ng mga leaders natin. Ikalawa, obedience. Sa pagsulat po natin mga devotion, okay lang ba i-apply natin yung hindi lang natin binabasa pero minimeditate natin at sinusunod at para masunod natin? Kasi ang essence po ng Word of God is not just for information. It is for transformation. We will only be transformed pag tayo po ay natutong sumunod sa Panginoon. Amen.
Halimbawa, nabasa natin yung magpatawad, nabasa natin yung humingi ng tawad bago maghandog. Pwedeng information yan, alam na natin. Pero pag in-apply natin yan, makikita natin yung pagkilos ng Panginoon. Pag in-apply natin yan, kahit gaano kahirap gawin. Because ang transformation, dumarating siya sa pagsunod. Ikatlo, pwede po ba na yung buhay panalangin natin ay maging buhay? Na ibibuild natin yung buhay natin sa prayer. Na yung mga plans natin ay babad din sa prayer. Na yung pamilya natin, babad din sa prayer, marinated sa prayer, yung ministry natin, marinated sa prayer. Na yung bawat pinupuntahan natin, sinasakyan natin, nagiging pulpit of prayer. Kasi nandun ang lingkod ng Diyos na nanalangin. Nasa jeep ka man, nasa UB ka man, gawin mong altar of prayer mo yan. Si Abraham, kahit saan siya nandoon, lagi siyang gumagawa ng altar niya. Doon siya naghahandog sa Panginoon. Mga mahal ko kapatid, kung gagawin natin itong mga building blocks na to sa ating mga buhay, magkikita-kita tayo sa 2027, ibang level na. Kung bawat isa sa atin gagawin to, personally makakita tayo ng growth, at sa buong church makakita tayo ng growth. Nandun na tayo sa second floor. Amen po ba? Kung natapos yung taon mo na parang zero budget ka, kung may papakita mo lang sa Panginoon yung pagsunod mo, katapatan mo, yung pagkatok mo sa Lord, alam nyo, kailangan masipag tayo kumatok eh. Tanong ko, mga mahal ko kapatid, ilang pintuan na kaya yung nabuksan sa buhay mo kung masipag ka lang kumatok? Ulitin ko, ilang pintuan na kaya sa buhay mo yung nabuksan kung hindi ka lang tumitigil sa pagkatok? Ang siyang kumakatok, pinagbubuksan. Ang umahanap, nakakasumpong. Ang humihingi, binibigyan. Ilan na kaya? Alam mo, matagal na sana na-answered prayer yung panalangin mo eh. Pero medyo nangangawit yung kamay mo sa pag-pray. Yung tuhod mo sa pagluhod, medyo tinatamad ka, wala tayong oras. Pero binigay na sana sa'yo ng Panginoon dahil para sa'yo naman yan. Kaya this year, oh God, pinapaging banal namin sa'yo ang taon na ito, Diyos. We dedicate it to you. Kung may paraan, Panginoon, para maihandog namin sa'yo ito, yun po ang aming gagawin. Umpisahan po namin ito sa aming mga buhay. Ang kinin mo, Panginoon, ang taon na to. Ang kinin mo ang buhay namin ito, Panginoon. Because you have called us, your sons and daughters, Panginoon. You called us to walk in the life of a victorious life, Panginoon. Not a life of defeat, Panginoon. A life of obedience, Panginoon. Not life of sin, Panginoon. Not life of stumbling and struggling, Panginoon. But life na ng breakthrough, O God. Hallelujah. Hallelujah. So God, we decide that we will build our lives in you, Panginoon. The most precious asset we have, which is our time, will be offered unto you, O God. Hindi lang po tuwing nasa church, pero tuwing kami lumalakad sa buhay na ito, Panginoon, we will build our lives in you, O God. You're worthy, God. Hallelujah. You are the strong rock, Panginoon, kung saan pwede kayo magtayo ng aming mga buhay at hindi masira. Hallelujah. And we will spend our time in prayer, O God. Hallelujah. Hallelujah. Pinakamahalaga sa lahat, Panginoon. Everything is built up. Everything is knitted in you, O God. O Jesus.
everything is created in you. Nothing has been created without you, O God. May you create the life you want for us, Panginoon, for our family, for this church, O God, as we build our lives in you, O God. Sing with all our hearts. Open up My eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love love to to those around me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Do your work. Use us mightily, O God. Jesus. Hallelujah. Oh, do it, Lord. Hallelujah. Kagaya ng iyong salita, Panginoon, hindi ito lumalabas sa iyong bibig without fulfilling its purpose. Kami rin po, Panginoon. We won't continue in this life without fulfilling your purpose in our lives, O God. Yes, Lord. May we know you more. May you become our Lord and our God Yes, Lord. throughout the days of our lives, Yes. Panginoon. May you continually walk with us, talk with us, Yes. go with us, Yes. walk behind us, beside us, in front of us. You are our God, our Yes. friend, our Savior, Yes. the lover of our Yes. soul. You're our shepherd, Yes, Jesus. our Jehovah Rapha. Hallelujah. You're our victory, O God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We glorify your name forever and ever. Amen. Amen. Happy New Year po, mga kapatid. Papuri sa Panginoon. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.